like a walkthrough nga nung anong feeling nimo nga gina-target ka? Well, sa ako ang statement kaganiha, I mentioned the enemies of our reforms. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nagpatawag ng press con itong si Gobernador Uwaminal. Bakit? Ito ay patungkol pa rin sa nangyaring ambush sa kanya mga kababayan po natin. Buti naman at ligtas umano ito at wala ni isang nasaktan sa kanyang convoy, kundi nasira lamang ang sasakyan ng pulis na nag-escort sa kanya. At isa lang ang umano'y kanyang iniisip na posibleng gumawa. Pero hindi niya sinasabi na ito ang suspect. Kundi ay ipapaubaya niya umano sa otoridad ang pag-alam at pag-imbestiga. Pero pinakita niya sa kanyang naunang statement mga kababayan po natin ang mga naipost sa social media ni Philip Tan. Philip Tan ang dating gobernador at naging karibal nga nito sa pagtakbo ng gobernador dito sa Misamis Occidental. At tila ba pinagdududahan niya ang mga pinopost ni Philip Tan sa kanyang personal na Facebook. Pwede kaya itong magamit ebidensya at paano niya masabi mga kababayan po natin na ito ang kanyang pinaghihinalaan, wala naman palang minimensyong pangalan. So nakita natin ang kanyang sinishare na mga messages mula doon sa personal na Facebook ni Philip Tan, which is wala naman na pinapangalanan mismo mga kababayan po natin. Kaya naitanong sa kanya ng ilang media na obviously mukhang kaalyado niya rin ang mga tumatanong sa kanya at sinagot naman ng RD ng Philippine National Police ang mga katanungan, lalong-lalo na kung anong klaseng pampasabog ang ginamit. Posible kayang mga binabayaran lamang o posibleng mga miyembro ng mga malalaking sindikato ang gumawa nitong pampasabog mga kababayan po natin na ginamitan nga ng pako lamang pero napakalakas kung tuusin. At ang detonator ay cellphone umano mga kababayan po natin. Kaugnay dyan, pakinggan po natin ang ilan sa kanilang napag-usapan para sa ating dagdag kaalaman. This is the third or fourth attempt on your life. Okay. Ganina, marag third, pero sa mga ibang report is fourth attempt. So, yes sir, is this the third or the fourth attempt? Fourth attempt. Fourth attempt, okay, yeah. Klaro. So, ganina earlier in your speech, you mentioned Philip Tan as you suspect, no? I did not see a suspect. I only posted his post okay. Prior to the incident and after the incident. And for the Peace and Order Council and the people to analyze and understand kung So, yun po ang sinabi niya. Hindi niya sinasabing suspect. Pero bakit niya pinapakita yung mga naipost ni Philip Tan sa kanyang personal Facebook? So parang nagbibigay siya ng hint sa mga otoridad na ito ay imbestigahan niya dahil may mga pinopost po siya na mga messages doon sa kanyang Facebook. Parang nagpapahiwatig na siya ang posibleng pag-iisipan. So yun ang kanyang pinapalabas mga kababayan po natin. So maganda rin ang tanong, prangka itong tanong ng reporter, mga kababayan. Pasabot sa iyang post. And last week also, Report and Rappler nag-mention nga you also suspect narco-politics possible behind motives. I did not mention narco-politics, but in my previous statements in relation, I mentioned that a possibility of those remnants of the drug personalities and even the organized crime group who were those which was dismantled by former President Digong Duterte's political will, which is being supported by this leadership in the 2nd District at that time when I was congressman and now as governor. Kadaghan ng mga natam sa mga kinabuhi, sir. Unsa magi sa imong feeling nimo nga gina-target ka man gyud? What's in you nga sa una pang panahon hangtod karon gina-target ka man? Can you give us like a walkthrough nga anong feeling nimo nga gina-target ka?
Well, sa ako ang statement kaganiha, I mentioned the enemies of our reforms nga nasagasaan sa atong reforma. No, sa ato ang maayo nga development trust pag palambo sa probinsya. And with that sniping incident, that was the time I was running for governor. These reforms that we are introducing now, these development programs, were the one which I promised to the people that we should do once get elected as governor together with my team Asinso. So far muna ang akong kanang panlantaw kay when it comes to personal enemies, mura man og wala ko'y ma-mention nga akong personal enemy. No, wa ko'y makita nga personally nabikil nako on personal matters. Lastly sa PNP, sir, kanina si Philippine Army nag siya duha ka bomb making is a very murag accurate kina siya nga skills, no? Duha ka book mention kanina, duha ka pangalan nga taga. So mga kababayan po natin, ang sinasabi ni Gobernador Umaminal ay wala naman siya umanong personal na talagang kumakalaban sa kanya, pero ang sinasabi niya na ang posibleng gumawa sa kanya ay itong nagpo-post sa social media ng parang may indication nga patungkol sa nangyari sa kanya. So ngayon ang sinasabi niya na posible ring mga politiko, mga involved sa droga na kanyang naapakan dahil sa kanyang programa sa kanyang Team Asinso na talagang tinatapos niya na yung kalakaran ng droga dito sa Misamis, mga kababayan po natin. So posible rin Pero itong IED na nakuha nga ng miyembro ng ating Philippine National Police ay ito ay napaka-perpekto ang gumawa. So hindi basta-basta ito, mga kababayan po natin, accurate ang pag-create nitong IED. At ang materials na ginamit ay available sa merkado. So walang materials na ginamit dito na prohibited, na binibenta. Normal lang na materials. So napakagaling, parang scientist, parang chemist na gumawa nito. So hindi basta-basta. So talagang masasabi natin na eksperto pagdating sa paggawa nitong mga pampasabog. Guerrilla Front Sendong. Pero sa region-wide, Mindanao-wide, there's only very few who are capable of making bombs, no? Unsa yung mga inventory sa police, sir? Nga na naman sa duha ka ngalan gi-mention. Sa PNP, sir, sa inyong side, sa Region 10, unsa may mga inventory sa mga bomb-making skills? Kana mga, like say, Marawi, like NPA, no? Gwapo mo ito nga lead, no? Nanay mga very specific skills mo ganing bomb-making. Sa PNP, sir, unsa may inyong sa inyong end? Based on dun sa result of the post-blast investigation conducted by our EOD teams, this is a signature bomb of threat groups. So threat groups meaning pwedeng local terrorist groups, pwedeng CTGs, pwedeng criminal gangs, because the ingredients is commercially available. But lain ang sitwasyon namin sa PNP because we really have to be objective sa investigation. So as of now, we cannot make a conclusive remarks kung kinsang group ang involved, kung kinsay personality ang involved, because the investigation is ongoing. And kung musulti ko sa specific groups or specific individuals right now, that would be a conclusion of facts, and that would be a mortal sin sa amuang balahod sa investigations. So far that's all I can answer right now. Okay, one last question, sir, sa PNP. Yes, sir. Isn't that worrying, sir, nga before na gun for hire,
Now, it is very worrying that there could be a bomb maker for hire. That's a very alarming question, no? Which has to be addressed by the law enforcers. Yes, that's talagang very Hindi masagot ni Gobernador Waminal ng diretso mga kababayan po natin ang tanong So pinasa niya po sa Philippine National Police. alarming yun, no? That's why, as I've said earlier, the PNP is continuously conducting threat assessments on all of our elected government officials there is sa Misamis Occidental. And from those threat assessments, we can upgrade or downgrade the security coverage for each of them. So, mao po to ang among procedure. Gob, Yes, May I? Mr. Paul Kabayba from the XDD. yes sir, 2 points. One, PD, good morning. This is for you. Gusto lang ko categorical. Though I'm not dwelling actually really on the postings on the social media. Pero sir, katubang klases bomba gigamit. The characteristics of it, the compounds of it, pila ka kilo, unsay enhancer gigamit. Unsa man to, pang-ambush mi to? O how do you define it? How do we combat on it on the social media? Kaya ba to? I-self-inflict? Yes, sir. Thank you for the question. So, as I've said, it is a confirmed improvised explosive device base sa estimate ng ato ang EOD experts is the content of the explosive is about 2 kilos. No? Ang iyang enhancers is kanang Concrete nails. nails, no, lansang, no? Concrete It's nails. about 1 inch in diameter, no? So it's really a destructive component, no? It's considered as high explosives. But to answer your question as of now is we really don't have a prepared answer. So, yan talaga, maingat talaga yung PNP sa mga ganitong katanungan na talagang diretsong tanong, ambush me. So, yan kasi ang lumalabas sa ilang social media na posible o mano ito ay isang drama lamang. Pero ganun pa man mga kababayan po natin, hindi naman siguro tanga o bayaran itong Philippine National Police para kung mapatunayan nila ito ba talaga ay kadramahan lamang kanilang pagtatakpan. So, palagay ko gawin naman nila yung karapat-dapat. Pero kung gano'n na napakadali lang pala gumawa ng ganito para sa mga eksperto, yung mga materials na ginagamit ay nabibili lamang sa ilang mga hardware. So, nakakatakot mga kababayan po natin. Kaya dapat mahuli na kung sino man ang gumawa nito bago pa makagawa ng mga kagaya nitong mga pampasabog tapos gagamitin sa mga inosenteng tao. So, nakakatakot mga kababayan po natin. Kumbaga, ang ibig kong sabihin, baka gamitin sa mga propagandang pampolitiko. So, nakakatakot kung may mga damay na mga civilian. Because that would be a conclusion of facts. In short, we are not ruling out those ambush me insinuation. Come again? Hindi po natin nirule out yung ambush me insinuation. Nabingi si Chip doon That's still part of. It's part of the investigation actually. But the kind of explosives being used, sino namang andyan sa tamang pag-iisip na gagamitin yun to self-inflict? Di po ba? Second question po. I was bothered yung spokesman kanina kasi parating nini-name drop yung good name ng Chief PNP. That might sow some misconceptions or misinterpretations amongst us here in Misamis Occidental. Sir, sa akin parang wala akong basbas talaga actually ba't babanggitin po yung pangalan na nun? Sir, would you be kind enough to tell the PNP chief? Kasi nini-name drop parati yung pangalan niya just to show confusion or conflicts between the local officials. Paano po yun makarating doon kay Chief PNP?
yung pag-name drop parati ng pangalan niya. Can we have a assurance from you to actually tell the good PNP chief that this guy are using his name? Or this fellow, this spokesperson, can we not consider him as a person of interest as well? Yes, actually, we're planning to invite him for the conduct of investigation. So, based on our procedures, we can send an invitation to him so that he can execute statements, no? So that he can. So tama yan. Kung talagang posibleng may kinalaman, dapat alamin lahat, ipatawag lahat yung mga involved dyan dahil ito ay nakakatakot mga kababayan po natin. Pero gaya nga ng tanong ng isang reporter, kung ito talaga ay ambush me, I think dapat din nilang isa publiko kung sino nga ba talaga ang gumawa nitong pampasabog na ito. At dapat mahuli. Kaya na sinasabi natin, nakakatakot, baka may madamay pa na civilian dahil sa mga tramang politiko o agendang pampolitiko. So dapat walang madamay. No, na ginagamit yung pangalan niya by a person who identifies himself. So it's not a dummy. No? So I think it deserves some sort of a statement from the PNP chief to clear his name. Kasi kung palulusutin yan without some sort of statement coming from the PNP chief or from the PNP, then it could create doubt on the investigations that is being made by the PNP, especially so on that latest statement na nakialam tayo. Like for instance, can you please post post in that post in relation to the quotation made by Mr. Aguirre, imputing it to be what was said by the PNP chief? Okay, can you please read it, Paul? And to quote General Accorda Bilike, open quotation, di nako mailad ani, kita nako aning drama aning tawhana atong December 21 nga ardi pa ko sa Region 10, end of quote. Yes, we request the PD to have a screenshot on that, and probably because it's putting words in the mouth of our PNP chief. That's unfair to our PNP chief. No, and that is not only unfair to the PNP chief, but that is also unfair to the institution. No, and who is these people who can just ruin the good image of the institution and the good name of the PNP chief? Rest assured, sir, that I will make the necessary report about this address to our headquarters so that the... So yun po mga kababayan, at nadrag pa dito ang pangalan ni PNP Chief Accorda na talaga yung nagpost umano nito ay kailangan ipatawag ng Philippine National Police para imbestigahan at parang isa na rin siyang sinasabing nakaalam umano sa mga nangyaring kadramahan o nangyaring ambush me umano sa kay Gobernador Uwaminal. So lahat po yan mga kababayan po natin ay malalaman naman ng Philippine National Police sa kanilang investigation. So lahat yan na involved dito sana ay talagang alamin. So kung mga malalaking tao baka hindi na papakialaman. So dapat ang Philippine National Police po dito dapat maging patas po sila. Hindi pwede madadrag or hindi pwede yung mga maliliit lamang na tao dyan na posibleng involved ang kanilang
huhulihin. So dapat kung sino mang malalaking politiko, maging ito ay kadramahan o maging ito ay sinadyang gawin o maging ito ay kagawa ng isang sindikato, sana mahuli. Kagaya ng sinasabi ko mga kababayan po natin, ang ginawang pampasabog napakadelikado. So ito kasi walang nadamay, so walang buhay na nawala, sasakyan lang yung nasira, pwede ma-repair yun. Pero paano kung ang pampasabog na ito ay sa mga public places? So ang target ay hindi nakuha, pero ang nadamay ay civilian. So kawawa naman sa away ng politika, dapat sila na lang yung magbibirahan dyan, wag na idamay yung mga civilian. So yan muna yung ating update mga kababayan po natin. Kung ano man ang inyong opinion, komento patungkol sa issue na ito, huwag kalimutan mag-iwan ng comment sa ating comment section. Maraming salamat kababayan.